Hi guys, dito ako ngayon sa harap ng bahay namin para maiwasan yung stress sa labas. Ayun. At hinihintay ko ang reply ni Sir Rapi Tulfo kung ano yung pwede kong gawin sa mga nangyari sa buhay ko dito ng maraming taon. Maraming taon kong pinag-aralan to eh. Maraming taon ko ding pinag-isipan at maraming taon ko ring inisip kung paano ko malaman ang buong katotohanan, pero napakailap nila kasi kanya-kanya silang sekreto, tago na sekreto nila. Pero nung nakita ko ang ibon na lumilipad dyan na may kamera, doon ko nalaman na kaya pala ako napapabastos dahil dyan. At ang katanungan ay kahit nasa loob ako ng bahay, bakit may mga skandal ako dati nung asawa ko pa si Mons. Mga skandal na naririnig ko nangyayari sa bahay, mga video na hindi ko mahila kasi hindi akin ang cellphone. Kaya kung kailangan kong isa-isahin mula BOC na gulo papunta rito sa Grino, sa totoo lang guys, nagsimula sa BOC. Mga simpleng reklamo na wala namang katuturan. Mga reklamo na wala daw akong pakialam, na hindi daw ako nakikipag-usap. Nagtatrabaho ka guys, nakatalikod ka. Sasabihin nila, yun nga, wala kang pakialam at hindi ka nakikipag-usap, hindi ka marunong mag-smile, yung mga ganun. Paano ka makaka-smile ng kubeta ang kasama ang kaharap mo araw-araw, di ba? Mga bagay na pambubuli. At ang hindi ko matanggap ginawa akong baliw ng maraming taon. Maraming taon mula 2009 binubuli na nila ako. 2010 hanggang sa buntis ako noon kay Jeanine, hanggang sa nailabas ko na si Jeanine, hanggang sa nag-stop na si Abby kakadede sa akin. Ayun, binigyan nila ako ng gamot pampastress. Pero dati akala ko simpleng salitang stress lang. Akala ko pagdating ng 3 years, titigilan din nila ako dahil syempre, 'di ba, gumagaling naman ang tao. At umalis ako sa Pilipinas, guys, wala akong sakit. Wala akong sakit dahil alam ko na pinanganak ako ng nanay kong healthy ako. Lumaki ako na wala akong iniindang sakit kahit na ano, at wala akong record na nasiraan ako ng bait. Pero dito sa country ito, maraming taon, pag pinasilip mo sa kanila ang journal ko, doon nyo makikita ang report na isa akong baliw. At i-enjoy ko daw ang pagiging baliw. Ayun ang mga naririnig ko sa mga tao. Ayun, pagsabihan ka ng baliw at bigyan ka ng gamot pampabaliw. Ang pinaka-worst ay 2023, bago ako umuwi ng Pilipinas, na iuwi ako ng tiyahin ko na baliw dahil sa gamot na tinake ko na 6 na tableta, 6 days kong inano yung 1 tablets a day. Ayun yung pinaka-worst na gamot na binigay sa akin. Kasi yung ibang gamot na yun, mga may inject, bago yun may mga inject akong nilagay na in-inject sa ko, dito sa muscles ko. Pero ang sakit-sakit nun guys, ang sakit-sakit. Tiniis ko yun kasi alam ko na nandito ang anak ko, nandito ako. Pero noong 2023, kasagsagan kung paano ako ipaligpit. At hanggang ngayon, pag lumabas ako, makikita mo yung harurot ng sasakyan, pinapastress ako. Tunog ng mga ambulance na napakalakas, alam mo yun, na kung tutuusin naman, Diyos ko, hindi naman kinakailangan dahil una, nandito ka sa city, di ba? Mga sasakyan na paharurot ng napakalagas na dapat ay 30 km per hours lang ang andar. Parang nasa highway sila. Sobrang dami niyan dati last year, sobra. Makikita mo lahat na yata ng mga tao naglabasan na para guluhin ka, para takutin ka, yung ganun. Tapos dumating sa na yun, kinuha si Mons, kinuha si Abby. At minomonitor nila ang buhay ko, kung paano ako maging kalansay at kung paano ako mamatay ng natural. Pero hindi nga nila ako mapatay sa ganung paraan. May mga umaakyat dito sa bahay na
Hindi ko alam kung sino. Yung mga alahas ko na iwanan ko sa city dahil sino-sinong tao ang humahabol sa akin. Yung ganun. Nadadalhin ako sa mental hospital. Sa totoo lang guys, itong tenga ko na to. May metal yan eh. Kasi kabilaan dapat yan. So kapag kabilaan nagsasalita, hindi mo maintindihan, as in maingay. As in ang labas ay baliw ka. Kabilaan eh. Kabilaan nag-iingay. Sari-sari, di ba? Sigaw o ano. Mga kanya-kanya silang drama kung ano ikikwento sa'yo. Mga ganun. Pero boses ng mga taong kilala ko at na-meet ko dito. At yun ay dati kong naging kakilala at naging barkada-barkada na din. Dahil kasama ko sa trabaho. Ang iba hindi doon nagtatrabaho sa pinagtatrabahon ko na ang may-ari ay isang Pilipina. At ang nangyari ang nangyari nga sa buhay ko, yun nga, naging worse ang aking sakit. Tapos nung bumalik ako dito dahil akala ko titigilan na nila ako kapag bit-bit ko ng doctor certificate na ako'y magaling na kailangan ko lang ng ulansapin na alam mo na yung mild lang na gamot para continue. Dahil ang nervous ko minsan kapag umiinom ako ng coke at lalo na kapag may ingay, ako naririnig lalo ng paharurot, busina, yung mga ng mga sasakyan, ingay ng sasakyan na yan, nagkakaroon ako ng nervous. Last year, nagkaroon ako ng matinding nervous breakdown na sa awa ng Diyos nung umuwi ako in 7 months for vacation ay gumaling ako. At yun nga guys, bumalik ako dito para sa anak ko Para sa anak ko. Hoping na titigilan nila ako. Ginawa ko ang pagbablog para mawili ako at para magkaroon ng extra income dahil alam ko naman new beginner pa lang ako sa pagbablog at wala pa akong income talaga totally, pero mayroon nang pumapasok dahil sa mga viewers, yung mga ganun, pero hindi ko pa nga na yung mga subscribers ko na nasa tamang na kailangan mo bago mo makuha ang salary mo sa YouTube. Ayun guys, ginawa ko ang pag-YouTube para masabi ko kung ano yung totoong nangyari sa buhay ko dahil base sa mga kwento nila, isa akong baliw, isa akong nang-aatake ng mga tao para manggulo. Pero sa totoo lang guys, isa akong biktima at patuloy na binibiktima. At ang hindi ko matanggap yan, ang ingay dito sa tenga ko na kapag nasa kaloob ako ng kwarto ko, parang alam mo yung hinihila ka para matulog. Pero sa ngayon, nakikita nyo naman yung katawan ko, di ba? Tama ang aking timbang, nasa siguro mga 45 or pataas ang aking timbang. At ang kain ko okay naman. Ang tulog ko yun nga, kapag nandyan ako sa bahay, sa kwarto na yan ay, yung ng tenga ko ay isang tunog ng insekto na, alam mo, kapag gabi sa probinsya, di ba, may mga naririnig kang tunog ng ng insekto. Pero alam mo ba, last year mas matindi yan. Kasi tunog ng eroplano talaga ang naririnig ko. At hindi ko alam ito. Parang siya parang, I think it's a small metal. Kasi ang the other side niyan, nung naggamit ako ng cotton buds, nalaglag. Suddenly, hindi ko napulot kasi nga, ang sahig namin ay parang granite madulas. Tapos nahulog siya sa butas. Kaya hindi ko talaga siya naabot. Kaya yun ang natitira dito na gusto kong magpatulong gamit ang gobyerno sa Pilipinas. So kay Sir Rapitol po na i-check kung anong mayroon ako sa katawan ko. Kasi last year, mayroong mga in-inject sa mga pagkain na hawakan ko lang makonti lang. Tapos naghugas ako ng maraming beses. Tapos yung kamay ko nahugasan ko siguro 6 times. Pero alam mo yung strong ng gamot na nilagay sa pagkain is naluno ko. At alam mo yung lalamunan ko, ito, may time na inuubo ako Kapag tumawa ako or kumanta ako, pag bumirit ako, yung lalamunan ko makate at saka iba yung ng tunog ko, inuubo ako ng inuubo. Yun nga, nung nag-toothbrush ako at nalasahan ko yun, na bunganga ko. Yung lalamunan ko na to, ang pakiramdam ko,
iba yung ano sa lalamunan ko, at nagsuka ako na nagsuka that time. Pero dahil nga takot akong pumunta ng doktor, dahil alam ko na hindi lang yun, parang basta I'm not feel safe. Hindi ako feel safe sa bagay na yun. Kaya sinarili ko hanggang sa gumaling naman ako. Ayun, pero may mga involved na mga tao na alam kong bigatin at mahirap banggain. Ang gusto ko lang alamin ay bakit nila ako binibigyan ng gamot pampabaliw ng maraming taon. At yun ang gusto kong alamin, guys. Gusto kong alamin yun. At gusto kong manawagan ng tulong sa libu-libong mga nanonood sa akin, lalo na kay Sir Rapi Tulfo, na sana'y makuha ko ang hustisya na para sa akin at para makuha ko ang anak ko. Mga bagay na kailangan kong makuha, gusto ko makuha, guys, dahil alam ko na nagsuffer ako sa countering ito ng tinatawag nila akong manghuhutot. Lahat ng kahihiyan, guys, na napala ko. Pero sa pamamagitan nitong YouTube channels ko, gusto kong iparating sa lahat ng mga Pilipino kung anong tao ang pilit nilang sinisira ng paulit-ulit. Kasi para sa akin parang tinanggalan nila ako ng karapatan magsalita, tinanggalan na nga nila ako ng karapatan sa anak ko. Sa totoo lang, wala na dito ang anak ko. At akala ko kapag lumalabas ako magkakaroon pag bumalik ako dito, magkakaroon ako ng katahimikan kapag bitbit ko ang doctor certificate na katunayan na ako'y gumaling in 7 months sa Pilipinas. Imagine, guys, imagine from 2009, binubuli na ako. 2010, nung nanganak ako kay Jeanine, pagkatapos niya magdede na sa akin, may gamot na ako hanggang 2023. Ngayon mayroon akong gamot na bitbit galing sa Pilipinas, kung saan nakuha ko ang aking receipt na para sa galing kay doktora sa Kalibo. Ayun, bumili ako, nagbitbit ako ng gamot na alam mo yung pampaano ko na para makatulog ako, para continue na hindi bumalik ang nervous ko. Kasi yung yung isip ko nagkaroon ng problema that time, 2023. Yung memory ko kulang na lang ma-erase ang mga alaala ng aking pamilya. At yun nga, guys, unti-unting bumalik yun ng 7 months kasi diretso ang aking medication, diretso din ang pa-check up po sa doktor ko, at diretso din ang aking take ng medicine. Kaya ngayon, ako'y humihingi sa inyo ng tulong na sana matulungan nyo ako, kasi kapag dito lang, na-try kong tumawag sa embassy dito. Nakausap nila ako once, sabi nila pupunta sila, pero alam ko kontrolado nila ang lahat, na walang taong embahada ang tutulong sa akin sa mga nangyari sa akin na gusto kong ilabas. Yun lang, salamat sa inyong lahat, at sana paki-share ng aking video para malaman na ako ay nandito pa rin sa country nito, the same country kung saan ako nagtrabaho mula 2002 hanggang 2023, at ngayon nga mayroon akong 3.5 hours a week na lang. Ayun na lang ang trabaho ko, at alam ko na parang malabo akong bigyan ng maraming trabaho dahil kinokontrol nila ako na hindi ako makalabas, hindi ako makalapit para humingi ng tulong, at para alam mo na kung ano yung pwede kong gawin sa buhay ko. Kaya ang tanging ikinabubuhay ko na lang ay yun yung ex ko. Dahil itong bahay na ito, nakapangalan to sa akin at kay Mons. Kaya ang nangyayari, may kwarto ako, may kwarto siya. Divorce na kami, guys. Divorce na kami. At nakipag-divorce ako kasi alam ko na naging napababoy ang ang buhay ko Dahil dati pa man gusto ko na talagang hiwalayan yan para umuwi ng Pilipinas. Nagkasakit lang talaga. Nagkataon na nagkasakit siya ng cancer, stage 3. At yun nga, hanggang sa, lumabas si Jeanine. Tinry ko naman na mag-work ang relasyon namin. Pero lately na nag-decide na ako kasi nabababoy na ang pagkatao ko.
Ayun, yun lang guys, paki-share ng video ko at salamat sa inyo. Salamat sa mga nanonood. Bye.